Naisip mo na ba kung bakit napakahirap baguhin ng isang tao? Bakit kahit ilang beses mo siyang pagsabihan, paalalahanan o turuan, ay tila wala pa ring nagbabago? Marahil dahil hindi sa isip nagsisimula ang tunay na pagbabago, kundi sa puso. Sapagkat ang puso ang pinakasentro ng buhay ng tao. Dito nagmumula ang kanyang mga pagnanasa, mga pangarap, mga kinatatakutan, mga galit, at maging ang mga bagay na kanyang minamahal. Kung ano ang laman ng puso, iyon din ang lumalabas sa buhay. Kaya kahit baguhin mo ang panlabas na anyo ng tao, kung hindi mababago ang puso nito, babalik lamang siya sa dati niyang kalagayan. Dahil ang ugat ay nananatiling pareho. At marahil ito ang dahilan kung bakit hindi basta-basta binabago ng Diyos ang puso ng tao. Sapagkat ang pagbabago ng puso ay parang isang operasyon. May mga bagay na kailangang alisin, may mga bagay na kailangang putulin, may mga bagay na kailangang mamatay upang may bagong buhay na maisilang. Ngunit sino ang sasang-ayon sa ganitong proseso? Sino ang handang bitawan ang mga bagay na matagal ng bahagi ng kanyang pagkatao? Kaya ang Diyos ay hindi basta pumapasok upang baguhin ang puso ng tao laban sa kanyang kalooban. Tinatawag niya, inaanyayahan niya, ngunit ang tao ang kailangang sumang-ayon. At kapag dumating ang pagsang-ayon na iyon, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Doon unti-unting nawawalan ng kapangyarihan ang mga bagay na dating nagahari sa puso. Ang kayabangan, ang kasakiman, ang galit, ang takot, ang labis na pagkapit sa mga bagay ng mundo. At kapag ang mga ito ay nawalan ng kapangyarihan, saka lamang nagiging malaya ang tao. Kaya may mga taong mayaman, ngunit hindi alipin ng kanilang kayamanan. Mayroon silang lahat, ngunit kaya nilang mamuhay ng simple. Hindi dahil wala silang kakayahang gumastos, kundi dahil hindi na ang kayamanan ang nagahari sa kanilang puso. Nakita ko ang ganitong mga tao. Mga taong napakayaman, ngunit hindi mapagmataas. Pareho ang pakikitungo nila sa mahirap at mayaman. Hindi nila sinusukat ang halaga ng tao sa laman ng kanyang bulsa. Sapagkat ang kanilang puso ay hindi na nakakabit sa mga bagay na hinahabol ng karamihan. At doon ko naunawaan, ang tunay na yaman ay hindi ang dami ng pag-aari, kundi ang kalayaang hindi maging alipin ng iyong pag-aari. Dahil maaaring maliit lamang ang hawak mo, ngunit napapahalagahan mo naman ito. Mabuti iyon kaysa sa napakarami mong hawak na pera, ngunit nawawaldas mo naman. Dahil ang puso tanging Diyos lamang ang kayang makarating sa loob at makapagbago nito. Kaya huminto ako sa pagpipilit. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa takot. Hindi rin sa dami ng paalala, kundi sa paghawak ng Diyos sa puso ng tao. At kapag nabago na ng Diyos ang puso ng isang tao, hindi mo na kailangan pang piliting makita ang kanyang pagbabago. Makikita mo ito sa kanyang pananalita, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pakikitungo sa kapwa, at sa paraan ng kanyang pamumuhay. Dahil sa puso, nagsimula ang lahat. Kaya, sa puso rin magwawakas ang lahat. Sapagkat kapag nabago na ang puso, hindi mo na namamalayang nababago na pala ang iyong buhay.